Good day everyone. This video is to teach you sa paggamit o pag-create ng Google Forms using browser. So bago tayo mag-proceed sa forms ay mag-quick overview muna tayo kung ano nga ba o para saan ang Google Forms. So ang Google Forms ay isang free tool mula sa Google na ginagamit para gumawa ng online surveys, quizzes o forms para sa pagkolekta ng data o information. So perfect ito para sa mga gusto mag-gather ng feedback, gumawa ng registration forms, evaluation, or kahit simpleng quizzes. Madalas itong ginagamit sa schools, offices, at iba't ibang organization dahil very accessible ito at dahil automatic ang pag-record ng responses sa Google Sheets. So sa demong ito, ipapakita ko kung paano mag-create ng form, magdagdag ng iba't ibang questions types gaya ng multiple choice, checkboxes, short answers, etc. So i-customize ang itsura ng form, i-set up ang response setting, at kung paano i-share ang form at i-view ang mga sagot. Madali lang ito at very useful sa daily task natin. So tara, let's proceed. So first is to open your browser. By the way, I am using Microsoft Edge browser. Pwede nyo din gamitin ang Google Chrome or any browser will do. So let's proceed to your browser. So next step ay i-search natin ang google.com sa search bar. Make sure na naka-sign in na kayo sa inyong Google account para mas smooth ang ating pag-create ng forms. Hanapin sa right side ng screen ang square type button, then click it. Makikita ninyo dito lahat ng apps na ino-offer ni Google para sa ating productivity. Hindi ko na sila iisa-isahin dahil mag-focus lang tayo sa Google Forms. Next is to look for Google Form and click it. Next is gumawa ng blank form. Mapapansin mo meron din ditong suggested templates depende sa kung ano ang form ang gagawin mo. Meron ditong event registration, contact information, party invite, or t-shirt sign up. Pero dito sa video ko, ipapakita ko lang ang basic na pag-create sa blank form. So next is to create a blank form. Lalabas dito ang untitled form. Next is i-highlight ang untitled form para palitan ang title. Halimbawa, survey form. Sa baba nito, may form description. Pero optional lang ito depende sa kung anong klaseng form ang gagawin mo. Sa case ko, ilalagay ko ay Mandos Italy. Next is to create questions. Dito natin ilalagay ang mga tanong na gusto natin. Halimbawa, anong pagkain? Anong pagkain masarap kainin kapag tag-ulan? Next ay maglalagay tayo ng options. Pwede natin i-customize ang option depende sa kung anong option type ang gusto natin. Pwedeng multiple choice, checkbox, drop-down, paragraph, o short answer. Sa case ko, ang pipiliin ko ay multiple choice. Ang ilalagay ko sa option 1 ay champurrado. Mag-add option tayo. Sa option 2, sopas. So, option 3, pares. Kung gusto niyo mas engaging ang form, pwede tayong maglagay ng picture or video. Halimbawa dito sa champurrado, lalagyan natin ng picture. Sopas. Sa pares. Ayan. So nakapaglagay na tayo ng image sa ating option. Next, pwede din tayo mag-add question. Halimbawa, anong drinks sarap inumin kapag tag-ulan? Pwede din natin i-highlight yung tanong.
Yung italic, underline. Okay, pwede din tayo mag-insert link or remove formatting. So dito, ang gusto ko namang option ay short answer. Dahil gusto ko si respondent na ang bahala sa sagot. Next, pwede natin i-customize ang theme dito. So depende na lang sa kung anong trip mo to make it more engaging. Ako ilalagay ko ay blue. Just image, food and dining. Dahil pagkain ng aking survey, pagkain din ang aking ilalagay na background. Next is click the settings tab. Sa settings, pwede natin i-adjust kung gagawin natin siyang quiz o kaya ilang beses lang pwede sumagot ang respondent o kaya naman kung required ang email o mag-customize ng confirmation messages. Next, i-preview ang form. Bago natin i-publish o i-share, pwede natin i-preview muna para makita mo kung maayos ng lahat ng details sa form. Next is i-publish na natin at i-share ang form. Click natin ang publish and make it sure na naka-anyone with the link ang respondent. And then copy responder link. May option rin na shorten URL para hindi mahaba ang link kapag sinend sa respondents. Kapag na-copy na, pwede na i-save at i-send sa Gmail, Messenger, or kung saang target mong respondents. Sa last step, pumunta naman tayo sa responses. Dito sa responses tab, makikita natin lahat ng sumagot sa form. Pwede natin siyang i-export sa Google Sheet kung gusto natin i-analyze lahat ng data. So ganun lang kadali ang paggawa ng Google Form. Napakahalaga nito sa ating trabaho na mas mapadali ang pagkokolekta natin ng data o impormasyon. So yun lang, sana may natutuhan kayo. Thank you.